So, good morning mga ka-NK. Another day, another shift. So, dito ulit tayo sa terminal. Si Ronald yung bilhin. Yung batch natin, 641. Oh, sir, morning. Maliman. So, tapos na tayo maligo, maglaba, mag-almusal. So, bilang uli ako gumawa ng video gawa ng karoon ako ng konting problema. Kailangan pumunta sa LTO kasi kaso ng LTO hanggang pagbalik ko dito sa kasamang paalag, left ear ko is fractured. So, ngayon para siyang may basong malaki. Hindi ako ganun nakakarinig sa kaliwa. Kaya ngayon magka-almusal muna ako. Tara! Breakfast, egg, fried rice, saka chicken fillet. So yan, take ko na tong pagkakataon na to na mag-remind. Ito kasi nangyari sa amin no partner ko na konduktor o konduktora. So may tamang process. Ito, narinig ko lang to sa, kasi hindi mo na regular. Kaya, wala pa akong dependent. Hindi pa ako pwedeng magkaroon ng dependent. Kasi, hindi mo na ako regular. So, pag regular ka na, meron silang dependent. So, yun yung bibigyan ng ID, asawa mo, mga anak mo. Kaya naman, kung single ka, nanay mo, yan. Kung may anak ka, wala ka asawa eh. Single nga, di ba? So yun, ang nangyari, may sumakay na dependent. Doon muna tayo sa sa pagiging standard ng process kung paano sumakay yung dependent. Ayon sa narinig ko, ito ang tamang process ng pagsakay ng dependent. Bago ka pa lang sumampa ng bus, nasa pinto ka pa lang, nasa baba ka pa lang, hindi ka pa umaakit ng bus. Ang unang sasalubong sa iyo is konduktor. Kung wala yung konduktor dito sa may pintuan, syempre driver. So, sasabihin mo, makikisakay po. Papakita mo yung ID ng dependent mo. Tsaka ka sasampa. Bakit sinasabi bago sumakay? Hindi ba pwedeng makaupo muna? Pwede naman umakyat. Tapos, pag akyat mo, sabihan mo yung konduktora o konduktor na makikisakay ka. Kung hindi mo pa may pakita yung ID mo, pag upo mo, tsaka may pakita. Pero mas maganda na ugaliin na sa baba pa lang, naka-ready na yung ID mo. Bakit? Kasi, tumatakbo ang bus. Hindi lahat ng driver, conductor, kilala yung mga dependent. Ngayon, ang konduktor, ugali ng mga konduktor is, kada may sasakay na pasahero, nagbubutas yan. Ano yung nagbubutas? Yung ticket, binubutasan. Baka may makita akong ticket dito na... Ito, may ticket dito. So, ito yung ticket. Pakikita nyo, may ganito yan, Ito, walang butas. Meron na pala. Ang butas na siya. Yung tinatawag na binubutasan. So, unang nilalagay dyan is kung saan nanggaling yung pasahero. Maglalagay yan ng kilometer post kung saan nanggaling yung pasahero. Yung sumakay. Kung hindi ka magsasalita, na dependent ka, tiyak may butas yung ticket. So, pag nabutasan yung ticket, ang mangyayari, magkakaroon ng report yung konduktor. Diba? Pagkatapos, may butas na, mako-question siya ng inspector, bakit may butas to, ganyan-ganyan, yung papaliwanag. Ngayon, pagsakay mo, usually, yung dependent ID is iniiwan sa konduktor. Bakit? Kasi, sabihin natin nagpaalam ka, walang ticket na butasan. So, sumampa ka na. Hindi kinuha o hindi mo isinunder yung ID mo dun sa konduktor. May umakyat na inspector. Magbibilang yung inspector. Sabihin, 21 yung sakay mo. Bakit ang ticket mo 20 lang? Sir, dependent yung isa eh.
Asan yung ID? Sana sa kanya po eh. Kasi, kaya kinukuha ng konduktor o konduktora yung ID ng dependent para pagsampa nung konduktor is makikita kung sino yung dependent na sumakay. Kung kanino siya dependent, kung kaninong empleyado siya dependent. Yun lang yung standard na pag-process. No, meron pa. Muntik ako makalimutan. Empleyado, dependent, is obligadong tumayo kapag punuan ng bus. Halimbawa, sumakay ka ng may bakanting upuan. So, okay pa yun, naupo ka. Eh, umaandar ang bus. May mga pasahero, kagaya nangyari sa akin kahapon, puno na kami. Eh, sakto bumaba yung isang pasahero sa bus stop o sa waiting shade. Eh, marami nag-aabang, mga estudyante. Pag doon sinabihan ko sila na tayuan na, wala na. Pero inisist nila na sumakay kasi parang 5:30 kasi ang alis namin dun sa iba eh. So yung mga ganong oras, ang hirap sumakay ng pa-south o papuntang, kung galing ka iba, papuntang Butolan, Bala, Kabangan, San Felipe o onwards, yun, mahirap sumakay. So kahit punuan, pinipilit niya sumakay. So ganun, pag sitting na, ay standing na, ang empleyado at dependent ay obligadong tumayo para paupuin yung mga paying passenger. Oh. So, yun lang ang nangyari kasi may sumakay nga na dependent. So, hindi siya nagsalita, sumakay lang siya, naupo. Siyempre, si konduktora nagbutas. Pagdating sa kanya, pinakita yung ID, butas na yung ticket. Pwede siyempre, magkakaroon ng report yung isa, masasamunan siya, mapapagalitan. So, in the good way, sinabihan niya yung dependent ng, ma'am, next time po, bago po sumakay, sinasabi na po yung word na makikisakay. Kasi, nagbubutas nga sila ng ticket. Wala akong kinakampihan pero mukhang pagod din naman si ate na sumakay. Mukhang na-stress siya kung saan man siya galing, mukhang stress na siya. Ayun, medyo nagtaasan sila ng boses at nagkasumbungan. Ayun, ngayon yung konduktora ko wala. Wala akong konduktora ngayon. So, although nagbigay naman si dispatch ng kareliban ni konduktora, kaya check nyo, konduktor pa mamaya. Bago lang din yun. Bus number 641. Makanya po kayo nakabalala na po. Sige nun. Bakit na? Zero. Makapila na. Good morning po. Good morning. Avenida Station. Misa. Nagdibat. San Fernando. Iba terminal dito sa likod ng pilahan. Yung pilahan. Pagpawalis na tayo, maninis na ang bus. Nano ng mga litabok. Si tropa kasama natin. Yung pa po terminal. Daming pasahero. Time check, good morning. 12:08 na ng umaga, kararating lang sa Sampaloc Terminal. So, nakapila tayo para magpa-diesel. So, wala na. Close na muna ang terminal, mamaya na po uli alas 4 ang susunod na biyahe, pinamaaga natin biyahe.
Pero hindi ako yun. Ha!